Meron agad kayong obligation pagdating nyo ng Japan kung maninirahan kayo dito. Sa mga kababayan po natin na baguhan pa lamang dito sa Japan at sa mga pupunta dito in the coming future na maninirahan, hindi kasama ang mga short stay na 90 days below ang stay, be aware sa information na ito. Pagdating nyo dito sa Japan, first thing na ilagay nyo sa isip nyo ay meron na agad kayong obligation to pay for health insurance at pension. This is mandatory to all. Japanese man o foreigner ang naninirahan dito sa Japan. The moment na nai-register mo na ang inyong address sa city, hal kung saan kayo maninirahan, that is the starting date also na kayo ay dapat magbayad ng inyong monthly contribution. Kaya pagdating nyo dito sa Japan, huwag po kayo kampante na parang nasa Pinas pa din kayo na walang anumang babayaran or obligation. Dito kasi, pagdating nyo at nakaregister na kayo sa City Hall, meron residence tax, health insurance at pension kayong obligation na bayaran kahit wala pa kayong work. Kung pagdating nyo dito at work agad kayo, ang monthly obligation na ito ay automatic na ibabawas sa inyong salary na matatanggap. So maaaring wala kayong aalalahanin sa pag-apply at akala nyo ay walang anumang ibababawas sa salary nyo kaya kampante lang kayo. Pero magugulat na lamang kayo kung bakit ganon kadami ang kaltas. At the time na matanggap nyo ang salary payslip ninyo, hindi culture shock kundi tax shock ang mararamdaman mo. Sa mga hindi naman agad work ang ginawa pagdating dito sa Japan, maaaring hindi kayo nakakapagbayad ng monthly contribution ninyo dahil di nyo alam at wala kayong ina-apply. Pero ang hindi nyo alam, ito ay maiipon lamang at pag nagkaroon na kayo ng work, at nakita nila ito sa tax declaration na ginawa ninyo or employer nyo, sa kanila kayo papadalhan ng billing. Doon sa unpaid period ninyo simula, noong pagka-register nyo sa City Hall. So sa mga nagtatanong kung bakit may mga dumarating sa kanilang billing for health insurance at pension, although meron na silang work at nagbabayad na sila sa ngayon ng kanilang contribution for present period, mostly yung pinapadala sa inyong billing ay para doon sa mga unpaid period po ninyo. Just pay it, wag ipawalang bahala dahil sa hindi po yan mawawala. Ito ay maaaring makaapekto sa permanent visa application ninyo in the future.